Eyo, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko, kung paano ko na ipapalusot yung mga ganito, mga tuyo-tuyo, mga daing, mga ganyan. Ito. So, bumili ako ng pusit. Talagang, hindi nawawala sa akin itong pusit. Saka itong sapsap sa amin, kung sa tawagin sa Ilocano, sapsap. Saka itong sandamakmak na tuyo. Ayan. Ito talaga, ito yung tungsoy sa amin sa Ilocano. Ngayon, nagpadala din ako ng kakaibang daing galing sa Mindanao. Isang kasamahan natin, nagpasuyo din sa atin na magpadala ng kanilang mga tuyo naman sa kanilang lugar. So galing ito ng Visayas at galing ng Mindanao. So hindi sa amin sa gawing Isabela, ito mga kwento, wala ho atang gato sa amin. So dumating po yung kanilang mga tuyo, ganito dumating. So sabi ko, hindi pwede ganito. So bago ko binuksan po, itong mga to ay ipinagpaalam ko sa mismong may-ari. Para paano, mabalot natin ng maayos. Kasi kapag ganito yung pagbabalot nyo sa mga tuyo o yung mga daing, mga gusto nyo ipunta sa Japan, ay talagang maamoy po ng aso. Ngayon, i-share ko lang po yung pamamaraan ko. Disclaimer lang po, hindi ko po sinasabi na ito yung tama. Pero ito, yung pamamaraan ko na to ay ilang beses ko na susubukan at ilang beses na rin po ako nakakapagpalusot ng mga yung tuyo na gusto natin ibaon sa Japan. Kaya nga, itong mga pinaonigay, pinasuyo ng ating mga kasamaan. So, mamaya-maya, babalutin din po natin ito ng doble kasi hindi po pwede na ganito lang. At talagang sisingaw ito. Sabi naman ng iba, wag na magbaon ng tuyo. At meron naman sa tindahan sa Japan. Well, tama naman po yun. Kaya nga lang ho, hindi naman po lahat ng mga OFW o mga trainee sa SSW ay malapit sa mga bilihan ng mga ganitong mga produkto ng mga Pilipinas. Minsan po kagaya ko sa amin, magbabay kami ng 2 oras para makabili ng mga ganitong produkto ng Pilipinas. Pagdating po ng store ng tindahan na yon, yung pong presyo, halimbawa kung dito po ay yung presyo na ito ay 100, ang 1/4, kung doon po bibili niyo po yan, nasa ilang piraso lang po ito 5 piraso, 500 o nasa 200 pesos. 10 piraso 500, 200 pesos, samantalang dito magkano 1 kilo. Yun ang po yung pagkakaiba na. Kung halimbawa may lulusot nyo yung mga tuyo o mga taing na gusto nyo ipa-onigay sa Japan o itala sa Japan, marami po tayong mga babaon. Kasi ito po talaga sa Japan, napakamahal po ng mga ganitong mga produkto ng mga Pilipinas. Pagka bibili nyo sa mga tindahan ng mga Philippine product sa Japan, isa pa, hindi lang kung hindi po kayo malapit. Kung kayo malayo, sigurado, 1 o 2 oras kayo magbibisikleta at tatahakin nyo yung pagkalamig-lamig na daanan, pagkalamig-lamig na panahon sa Japan. Kaya ngayon, ito i-share ko sa inyo yung pamamaraan ko lang kung paano ko ginagawa para ma-execute ko sa airport ng Japan itong tuyo-tuyo. So ngayon, samahan nyo ako. At paano, magkakaroon ka ng idea. Ngayon, siyempre magbabalot tayo. So, kung ano-ano yung mga kakailangan, napakita ko rin sa inyo. Ngayon, nag-prepare ako ng dyaryo. Alam niyo siguro, yung dyaryo newspaper sa English. Dyaryo, tapos meron akong plastic labo. Ayan, plastic labo. Tapos meron din akong Ziploc. Ziploc ito mga kakwento, Ziploc ito. So, kailangan itong mga to para pang-protection sa amoy ng mga yan. Kasi talagang pag hindi nyo gagamitin ng dyaryo ng plastic labo, ng Ziploc, ay talagang sisingaw yan. Kahit iba sa pagkadami-dami ng damit. Maliban nito, after na to, pagkatapos mabalot natin ito, yung Ziploc, ako ang ginagawa ko mga kwento, ibinabalot ko pa rin niya sa loob ng mga damit. After sa loob ng mga damit, binubugan ko ng pabango yan para at least kahit paano, yung pabango ang maamoy ng aso. Ito mga kwento, meron kang dyaryo. Yung dyaryo, hatiin nyo. Hatiin nyo para ma-maximize nyo yung space, yung may lalagay nyo. Halimbawa, 1 kilo lang yung binili yung tuyo, o kaya yung pusit na ganyan kagaya ito. Hanggat maaari, gawin siyang 1/4 para mas may plot nyo siya, mas mabalutan nyo ng maayos. Ganyan ginagawa ko mga kwento, no? Pag kayo bumibili ako ng gatong pusit, ay ginagawa kong 1/4. Ngayon sa pagpapalot, ganyan lang mga kwento, sundan nyo lang. Para lang kayo nagbabalot ng suman. O, ganyan lang, o. Tapos yan. Sa kabila naman. Ganyan lang mga kwento. O. Tapos, pwede nyo ibang na ganyan. Tapos yung packing tape, ipapacking tape na natin.
ganyan. Ganito lang. Ganun lang po kadali yung pagkabalot ng tuyo. O yan, naka-maximize na siya. Tapos maayos pa siyang ibalot. Ayun mga kwento ko sana, kung tapos nyo ng balutin sa ganito, sa packing tape, itong packing tape, bilhin nyo mga kwento. Make sure lahat ng kwento, butas na to, lahat ng dulo na to, ay hindi sisingaw o yung mayroon kayong makikita may butas, dapat yan. As in talagang balot na balot. Papakita ko na sa inyo mamaya, idodoble-doble ko po ito ha. Ngayon, pagkatapos kong may balot ng mga ganito, inalagay ko sa plastic labo sa ganito, dito ko nilalagay yan. Yung mga one-fourth ko, dito ko nilalagay. Nilagay ko 1/4, tapos siya ko nilalagay dito. Yan. Pinakita ko lang po sa inyo kung paano yung papamangarang ko. Pero ito, dodoble-doblehin ko po siya mamaya. Yan, saka ko dito ilalagay. Yung mga 1/4 ko. Uulitin ko ito yung pamamaraan ko. Hindi ko sinasabing pare-parehas kami ng gawa. Kung paano balot ng mga tuyo. Yan. Paglalagay sa plastic labo, ganyan. Yung ziplock ko mga kwento. Ito ziplock. Ayan. Bigas na ziplock, saka nyo ilalagay dito. Ayan. Ngayon, pagdating sa ziplock mga kwento, sisiguraduhin nyo lang po na walang hangin na merong hangin sa loob. Sisiguraduhin nyo na walang hangin talaga as in walang sisingaw. Yan. Yan lang. Di ba? As in nakakuan siya. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang mga kwento. After na yan, pabalutan ko pa ng packing tape uli yan. Pabalutan ko siya ulit ng packing tape. For final. Sa final na ito. Yan. Kasi para as in siguradong walang singaw, walang makaamoy ng aso. Kagaya ito mga kwento, ito tatakpan nyo pa rin siya ng packing tape, yung mga ganyang mga kanto-kanto. Kasi minsan dyan talaga sumisingaw yung mga amoy ng mga tuyo. Kaya dapat siguraduhin nyo walang mga ganyan na nakausli, yung naka-open na butas. Yan. Eto na, tapos na. After na to, yung sa loob ng damit, kapot nga yan, after nyo mabalot ng ganito, as in na sealed na siya, kita nyo naman kaganda ng pagkabalot. Inilalagay ko pa rin yan, di ba halimbawa yung damit nyo, meron kayong damit na dadal sa pagpapabalik. Ang ginagawa ko yung mga kwento, ginaganyan ko pa yan, ginaganyan ko pa yan. Binabalot ko pa ulit sa damit. Tapos yan, binabalot ko pa ganyan yan. Saka ko siya ilalagay sa maleta. Ngayon, itong ilalim na to, binubugaan ko pa rin yung pabango yan. Binubugaan ko ng pabango dito, saka dito, sa harap at likod. Lahat ng ibabalot ko yun, ganun ang ginagawa ko. Lahat ng ibabalot ko lang ito, ganun ang proseso na ginagawa ko. Sinusigurado ko lang na walang maamoy na tuyo. Kasi sayang, once na naamoy yung isang pirasong tuyo dito, lahat yan pabubuksan. Lahat ng gamit nyo sa maleta, pabubuksan ng mga ng nagtatrabaho sa airport. Pagka nakita yung balot ng mga laman ng maleta nyo, sigurado yan, ipapagunting, ipapabukat-kat sa inyo yan, lahat yan makukuha. Kaya yung mga magbalot ng tuyo, papunta pabalik sa kanilang mga bansang pagkatrabaho nila,
sana itong video na ito makatulong sa inyo. O di kaya naman, kung mayroong mas magandang pamamaraan yung mga nagdadala ng mga tuyo, pabalik ng kanilang mga taga-trabahong bansa, mas maganda i-comment yun na sa comment section para kahit pa paano yung kaalaman kung paano may palusot yung mga ganitong tuyo, di ba? Ay may kalat. Kasi talaga sa ating mga Pilipino hindi nawawala yung pagkabis ng ganitong mga ulam. Kasi sa ibang bansa talaga, lalo sa Japan, mga kwento, hindi ko ba alam bakit babahuan nila tuyo. Samantalang ating mga Pilipino, sarap sa amoy ng tuyo, di ba? So yun naman po, na-share ko lang itong video na to, itong pagbabalot ng tuyo, yung way ko, i-share ko sa mga magtagbabakasyon o first timer na bumalik at lumabas ng bansa at paano magkaroon sila ng idea. So paano? Hanggang sa muli, minamahal kasi ako Salamat.